Okay, ito naman ang pag-usapan natin ngayon mga kababayan. Magandang gabi po muli sa inyong lahat. JNK ang inyong lingkod. Small-time addict lang ang kayang patayin ng mga Duterte. Right? So bakit ganyan ang title natin, Kago, mga kababayan? Di ba, nung panahon po ni Duterte, ano po ang, kailan unang umupo sa pwesto si Duterte? Napakatagal na panahon na po mga kababayan. Nung panahon pa ni Apo Lakay, nung natanggal siya sa pwesto, ay inappoint na po si Duterte bilang vice mayor o naging mayor na kaagad ata nung time na yon. Correct me if I'm wrong, diretso na ata. Tapos si Sara naging mayor. Si Duterte bumalik ulit bilang mayor. Si Pulong Duterte naging vice mayor at ngayon naman si Baste ay mayor nila. Pero hanggang ngayon mga kababayan, bakit nananatili pa rin hanggang ngayon ang mga adik na di umano ay nananatili doon sa Davao? Kaya nagdeklara ng war on drugs, Tokhang style, itong si Baste Duterte. Ibig bang sabihin nun mga kababayan ay wala talagang hindi effective yung ginawa ni Digong. Hindi effective ang mga Duterte dito. Sabi ng iba, hindi, effective yan. Naubos ang mga adik nung panahon ni Digong. Naubos ang mga adik, nabawasan ang mga adik sa lansangan. Okay? Sige. Naubos ang mga adik. Pero bakit ngayon? Sabi nyo, nagbabalikan. At 100 na pala mga kababayan ang napatay simula nung maupo itong si Baste Duterte na may kinalaman sa droga. So anong ibig sabihin yan? Hindi sila takot mga kababayan sa mga Duterte. Diba? Bakit? Bakit nananatili dyan? Kung hindi ka pa naman tanga, kung hindi ba naman nila naiisip yan, ng mga bobong mga Duterte na to, isipin nyo, ang kaya lang talaga nila ay yung mga small-time addict. Yan yung mga nakikita natin na bumabagsak dyan nung panahon ni Duterte. Yung mga panahon na nakikita natin, balita araw-araw na may napapatay na mga addict, yan yung mga small-time. Have you heard anything? Na drug lord mga kababayan na namamatay during the Duterte's time? Wala po. Yung mga kaibigan niya, mga nakapaligid niya ng mga naging cabinet member niya, na di umano ay mga mastermind, mga drug lord, at mayroong mga pagawaan ng mga laboratory dyan sa Davao. Have you heard anything? Wala. So pag sinabing small-time addict lang ang kayang patayin mga kababayan, yan lang ang kaya nilang patayin. Diyan lang sila nagyayabang, oh eto, may napatay na naman kami, naubos ang mga addict sa kalye. Pero, bakit may 100 na naman na napatay itong panahon ng mayorship ni Baste Duterte? Ibig sabihin mga kababayan, hindi nyo napatay yang mga nasa ugat. What the fuck? Hindi po ba? Dahil pag napatay ninyo yung ugat, nakuha nyo yung ugat mga kababayan, syempre, wala nang kakalat na mga adik dyan sa Davao. Biruin nyo, hindi nyo ba naiisip? Ilang Duterte na ang nagpapalit-palit, nasa 40 years na ata mga kababayan, ang mga Duterte sa pamumuno sa Davao. Pero hanggang ngayon, adik pa rin ang kanilang inaasikaso. Adik pa rin ang kanilang winawalis. Paano mauubos kung hindi mo sinusunog ang ugat, kung hindi mo pinapatay ang ugat? What the fuck? What the fuck? So nagpapakita po ito ng karuwagan. O hindi karuwagan. Sabi nga nila Kanyas, paano mong papatayin yung mga tao na yon kung ikaw mismo ang may hawak sa mga tao na yon? What the fuck?
Sabi pa ng iba, mga kababayan. Diba? Sabi pa ng iba. At sabi rin ni Duterte, dyan sa Davao, madaming mga mayor dyan, mga adik. Mga kababayan, narinig nyo ba yon? Yung sinabi ni Digong? Meron ba ako nun? May video ba ako nun? Teka lang. May video pa ata ako niyan eh. Tingnan ko nga. Kung meron pa ako. Eto, meron pa pala. Nandito pa. Yan. Mayor, ayoko patulan to pero narinig ko kanina si Attorney Harry Roque talagang nagsalita at nagtanong din. Vlogger Maharlika in social media is masyadong sikat ngayon yung sinabi niya. May video daw siya si BBM nag-ano ng pulburon, yung isyong pulburon. And ang nagbibigay daw si Justice Secretary at ang bumibili ay si First Lady. Pero this becomes an issue ngayon. At kanina nagtanong si Harry Roque, narinig ko, what if ito ay totoong may video, what would happen to the country kung mapatunayan? Even yun, narinig din kita before, may sinabi ka regarding a leader na nagko-cocaine. I just don't know who it is. But right now, may lumalabas po na ganyan. Wala yan. Yan, video. I can see that hindi lang leader, lahat naman leader dito, maraming mayor dito nagpo-cocaine. Maraming mayor ang nagko-cocaine, mga kababayan. O, ano ibig sabihin yan? Kasama ba yung anak mo dyan, nagko-cocaine? Napakatindi, di ba? Mga kababayan? So, hindi po talaga mismo mapapatigil. Puro yabang lang eh. Mapapatigil mo ba yung usaping droga kung kayo mismo ay mga kasangkot sa droga? Ultimo mayor, mga kababayan? Sino yung mayor na sinasabi niya? Tanungin natin, sino yung mayor na sinasabi niya? Diba? Meron pa bang ibang mayor, mga kababayan? Kayo lang po magsabi, tinatanong ko lang po kayo. Sa palagay nyo, sino yung mayor na nagko-cocaine diyan sa Davao? Maliban doon sa nasa isip ninyo. O, eto. Para magkaanuhan lang tayo. Oh. Kita ko dito. Nakita nyo ba yan, mga kababayan? What the fuck? What the fuck? Yang hawak ni Baste, palagay nyo kung ano yan. Ano yan, mga kababayan? Pangkaraniwang sigarilyo ba yan? Pangkaraniwang yosi ba yan? Palagay ko hindi, mga kababayan. Kasi ako nakakita na ng MJ. Nilalagay yan sa papel, di ba? Lalagay sa papel o kaya yung ano ng sigarilyo tinatanggal tapos nilalagyan. Pero ito malaki. Malaki tong ano na to eh. So palagay ko, mga kababayan, MJ yan. Di ba? Oh, ayan. Paano mo mauubos yung addict dyan kung kayo mismo addict? Hindi ko na tinakpan si Elena Darna pero hindi ko siya inaano dito, mga kababayan. Kayo nang bahalang umusga dyan. Ikaw ay sabog. What the fuck? What the fuck? Kung yung sinasabi ni Duterte, pati mga mayor ay nagko-cocaine, mga kababayan, hindi po talaga nila mauubos yung mga
yung pakikipaglaban nila dyan sa war on drugs, mga kababayan, sabihin ng mga tao, anak ng tipaklong, anak ng teteng. Tayo, pinapatigil, tapos sila nakikita natin, nagbabato, nagko-cocaine, nagmamariwana. Hindi po sila pakikinggan. Sabi ko nga sa inyo, pag gusto mo na matino ang isang lugar, dapat ikaw mismo na namumuno, mga kababayan, ay matino. Hindi ka dapat makikitaan o makikitaan ng mga bagay na nagpapakita ka ng ikaw mismo ay lulong. Diba? Hindi pa ba lulong to? Kalokohan naman. Pag sinabi niyong hindi lulong yan, diba? Ako na lang ang malulong. May shoutout din po kay Tranks React Channel, kapatid. Gloria Rodriguez Shepard, paano nila hulihin ang ugat? Alangan naman hulihin nila ang kanilang sarili. That's exactly my point. Diba? Ma'am Gloria, yan ang sinasabi ko. Ang kaya lang patayin ng mga Duterte ay ang mga small-time addict. Diba? Kaya nilang ipakita. Total, small-time addict naman yan. Barilin nyo na yan. Kunin nyo yung buhay na yan. Diba? Small-time addict lang yan. Papatayin ko yung mga yan para lang may masabi na accomplishment sila, mga kababayan. Yung mga small-time addict ang nagiging sakripisyong tupa na kung tutuusin, ayon sa batas, diba? Meron tayong batas na dapat ang mga addict, mga kababayan, save the user, jail the pusher. What the fuck? Hindi po talaga mauubos. Kaya hanggang ngayon, yung kanilang war on drugs na yan ay palpak. Kita mo mismo ang ating bagong PNP chief, mga kababayan. Ano ang sabi? Diba? Hindi na kailangan ng war on drugs. Dahil yaan ay automatic naman talaga na bawal sa batas ang droga. So hindi na kailangan nung magdideklara ka pa. Ano naman ang sabi ni Baste? Mga kababayan, hindi ba umurong din ng bayag? What the fuck? What the fuck? Sabi niya, siya lang daw, mga kababayan, ang nag-isip nun. Yung sinasabi niya daw ay para sa sarili lang niya. Totoo ba yun? Para sa sarili niya lang? Siya daw ang papatay doon sa mga addict? What the fuck? What the fuck? Dun sa sinabi niya na yon, lalo na naman silang lulubog, mga kababayan. Biruin mo, mayor siya ang papatay sa adik, siya ang babaril. Diba? Yun po ay wala kahit sino man. Walang tao po ang pinapayagan. Kahit mga pulis, kahit nasa pwesto ka pa, mga kababayan, hindi ka pinapayagan ng batas na ilagay ang batas sa iyong mga kamay. Dahil may batas na dapat magpairal, may batas na dapat tayong sundin. Diba? Parang ganito lang yan, mga kababayan. Quartong degree ko, sampalin mo ako. Kung hindi to... Patalastas muna tayo. Patalastas. Patalastas. Okay, ready? Sampalin mo ako. Sampalin ko siyang na niya. Huwag niyong sabihin na Di ba? Yan si Tigong, mga kababayan, malupit magsalita. Pero
nagahamon, pag ito ay pinalagan, urong bayag. Sabi ni Infinite Streams TV, si Ellen, pag magustuhan kanya, naanginin kanya, sabi ng mga kabatchmate ko sa high school. Totoo yun, totoo yan. At dapat sarili muna niya ang ipatokhang niya, siya ang parang addict dyan. Ano parang siya? That is correct, Allen Arsenas. Kaya pala ng diner ni Baron Geisler, no comment. Yan, tama po yan. Ang magkakajaming, di ba? Villegas Sherilyn, ayaw nila ng may kahati, kaya papatayin na lang. Eh di ba sabi ko nga sa inyo, one of the reason why binuhay ang tokhang style ng war on drugs sa Davao, it's because the price is extraordinarily high in some compared to some other areas. Inang to, baste na to, mga kababayan, dahil daw sobrang taas ng presyo ng shabu sa kanilang lugar compare sa ibang mga bayan. Pretty G, yes, yung 32 million ni Sara kasi totoo din ang 31 million plus M ni PBBM. Ha? 32 million ni Sara? Hindi po totoo ang 32 million ni Sara. Mga kababayan. Correct me if I'm wrong sa pagkakaintindi ko ha. Yung 31 ni PBBM, yun din ang 31 million ni Sara. Tapos yung sobra, yan yung mga DDS na bumoto kay Sara na hindi binoto si PBBM. Villegas Sherilyn, sa lugar namin ang mayor namin matino, kaya ang mga tagasunod matino. May addict man yung dayo lang pero hindi makakatagal sa lugar namin kasi may naikot na mga tanod kaya hindi makapaghasik ng pulburon. Yan ang maganda, mga kababayan. Dapat, siyempre, pipili tayo ng matinong mayor para yan din ang susundin. Alam nga naman, matino yung mayor mo pag ikaw nasa baba. 'Di ba? Addict ka. Eh di natural, mga kababayan, magbabanggaan kayo ng mayor mo. Ernesto Pantalla, sabi nga ni Waldi Carbonel, duwag daw si Digong. Na, diba? Hinahamon. Mga kababayan, pag kinakasahan, umaayaw. Pero, kung totoo yung sinasabi ni Las Cañas doon sa Davao, mayabang lang sila. Pag hindi kayang pumalag, ay papatayin nila. Diba? Gilbert Sanchez, sir, ayaw ni Baste ng mahal na droga. Baka hindi raw siya makabili. Oy, nandito rin pala si Mami Mighty Baisa. Shoutout sa iyo, Mami. Diba? Pretty G. Shoutout sa inyo. At okay, mga kababayan, ano po ang masasabi nyo sa content natin ngayon? Dito po sa lumabas na mga screenshot ng paninira ni BP Sara kay Pangulong Bongbong Marcos para lang manalo at masira ang kalaban at sumikat naman siya. Ano rin po ang masasabi nyo, mga kababayan? Na totoo daw ang 32 million pero hindi naman maipakita at hindi mag-reflect dito sa mga palabas o sabihin po natin na programa ng Banateros sa SMNI. At syempre dito, naniniwala ba kayo sa akin na small-time addict lang ang kayang patayin ng mga Duterte at hindi ang mga buwaya, mga kababayan? Comment down below. At syempre, huwag niyo pong kalimutan na mag-like sa ating video ngayon, sa ating live streaming, mga kababayan, at sa mga upload natin once na ikinat po natin ang video na to. Maraming salamat at huwag niyo pong kalimutan, pakisubscribe na rin po sa mga hindi pa nagsusubscribe. Maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Si Boy 10K, tahimik pero tuwing eleksyon ang ingay, kaya bula ang Boy 10K. Okay, maraming salamat po muli sa inyong lahat, mga kababayan. See you on my next vlog. Bye!